kayong manghinayang sa mawawala sa inyo. Hindi ba kayo naniniwala Baka na sa moray, maingat. hindi ba kayo, huwag kayong manghinayang sa mawawala sa inyo. Hindi ba kayo naniniwala na ito'y ibabalik ko sa inyo? Huwag kayong manangan sa inyong sariling karunungan. Manalig kayo sa aking salita. Amen. Good morning mga kapatid. Manangan tayo sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagkatao. New creation. Ngayon nagagawa yun ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo naging anak ng Diyos, kaya tayo naging banal, dahil binigyan tayo ng bagong pagkatao. At nang sumampalataya tayo may bagong pagkatao, nagagawa natin sumunod sa Diyos. Sapagkat ibinigay ang Espiritu Santo magpapaalala, gagabay sa atin na ikaw bagong nilalang. Lagi sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo, bago ka nilalang. Kasi yung bagong nilalang, hindi yung nagkakasala. Ang bagong nilalang, kaisa ni Kristo. If one is in Christ, he is a new creation. So para makaisa ka ni Kristo, ang salita ng Diyos, kaisa mo. So kalakip mo ang Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ang salita ni Kristo, sinusunod mo. Sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin, ano yung sinasabi ni Kristo gawin mo, yun ang gagawin mo. You are walking with God. Banal ka. Kasi ang banal, magpapakabanal-banal. Ang pwede lang magpakabanal-banal, yung banal. Eh sino yung binanal? Yung mga anak ng Diyos na sumampalataya sa Kanya. Ginawa niyang banal. Hindi ibinilang ang kasalanan. Kasi tayo mga matuwid o banal, nagkakasala pa rin tayo. Nagkukulang pa rin tayo. Kaya lang ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung pananampalataya natin, na tayo bago nilalang. Makapagpapatuloy ka lang sa pananampalataya kung maniniwala kang bago kang nilalang. Kaya mo nagagawa ang salita ng Diyos kasi bago kang nilalang. Kaya ka nababanal, hindi dahil sa iyo. Dahil ginawa kang banal. Gumawa ang Diyos na makapangyarihang gawa sa atin. Ibinigay sa atin ang isang bagong pagkatao. Inalis sa atin ang pusong bato. Ni-renew ang ating spirit, ibinigay ang Holy Spirit upang manahan sa atin, upang sa ganoon magawa natin ang kalooban at mailigtas tayo ng Diyos. Kapag ikaw ay laging nagsusumikap at laging sumasampalatayang bago kang nilalang, perfect ka. Ang perfection ng Diyos, ang pagtingin kasi nagkukulang naman tayo eh. Hindi ganun ang perfection ng Diyos na ginagawa sa atin. Yung pagnanasa nating sumunod sa bagong pagkatao, we become perfect. Yun nasabi ng James 3:2, basahin natin. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang ganun. So perfect. Hindi ka natitisod sa salita. Lahat ng kautosan ni Kristo gusto mong ganapin. Eh minsan hindi natin nagaganap. Inaalala ng Diyos na tayo nanggaling sa alikabok. Mahina tayo. Kaya walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkukulang. Pero you become perfect. Ginawa ka ng Diyos na sakdal. Justified ang ating spirit, binabanal ang ating kaluluwa. Kaya tayo ngayon ay nagpapatuloy sa pananampalataya, you are perfect. Pag hindi ka mapapatuloy sa pananampalataya, hindi ka perfect. Kasi sabi ng Diyos yan eh, press on to perfection. Ang ibig sabihin ng press on to perfection, mabuhay ka, magpatuloy ka na bubuhay, na perfect. Ibig sabihin, kaisa mo si Kristo. Ang bawat salita ng Diyos na inuutos ni Kristo, gaganapin mo. Against all odds. Hindi mo titignan ng kalaban. Yan ang ginawa ni Joshua. Kaya sila nakapasok sa promised land, lahat ng kalaban, hiningi niya ng tulong sa Diyos na labanan ito, magtagumpay siya. Walang humarang kay na Joshua na hindi natalo. Ang pinakamatinding labanan, yung sa Wall of Jericho. Kasi hindi sila makakalampas doon, may barriers eh. Wall of Jericho. Paano nila matitibag yun? Paano sila kadadaan doon? Eh, ang dami mga taga-Jericho. Lalabanan sila. Gumawa ang Diyos. Ang Diyos ang nagbaksak ng Wall of Jericho, hindi sila. Sinunod lang nila ang kautusan ng Diyos. Isama mo yung mga saserdote, iikot kayo din ng araw-araw 7 beses. Pagdating ng ika-7 araw, dadalhin mo na ang mga saserdote, pangungunahan mo,
Tapos sisigaw lang kayo ng malakas na sigaw. Babaksak na yung wall of Jericho. So yun ang kapangyarihan na yun. Parang yung laban ni David kay yung Jebusite, si Goliath. Ang nagpatumba kay Goliath, ang Diyos. Binigyan si David ng talent para gumamit ng sling. Kasi yung sling na yon, na-practice na ng Diyos sa kanya yun. 2 na napatay nun, 1 leon, tsaka 1 oso. Kaya, tiwala na si David, kaya niyang patayin yun. Para mapatay mo yung leon, para mapatay mo yung oso, sa pamamagitan ng bato. Si Kristo, ang bato, na ginamit ni David, bumaon yun sa noon ni Goliath. Sa lakas ng tindi ng tira ni David, ang nagpanalo sa kanya ang Diyos because of faith. Nagtatagumpay tayo dahil kay Kristo. Because of faith na naniniwala kang bago ka. Pag hindi ka na naniniwalang bago nilalang ka, luma ka. Paano ka papasok sa langit? Ang luma meron flesh and blood yun, luma. Laman yun No flesh and blood can enter heaven. Yung bagong nilalang lang. Kaya papalitan ng katawan ng glorified body. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Nung isugo na yung Kristo ang Espiritu Santo, nung mag-glorified siya. Kasi nung panahon na yung si David, nasa paligid lang niya ang Espiritu Santo. Wala sa loob ng tao. Pero nung matapos na ni Kristo ang mission niya, namatay siya sa krus, tapos glorified siya ng Ama, isinugo na Espiritu Santo. Pwede na manirahan sa atin. Yun ang tatak ng kaligtasan natin, ang Espiritu Santo. Malalaman mo may Espiritu Santo ka, namumunsiyensya ka pag hindi ka sumusunod sa Word of God. Pero yung hindi ka namumunsiyensya, baliwala sa'yo, naku, baka iniwan ka ng Espiritu Santo. Kasi susurutin ka ng budhi mo. Ang Espiritu Santo ang ginagamit yung budhi natin, yung konsyensya natin. Susurutin ka ng budhi mo, hindi ka sinusurot ng budhi mo o ng puso mo. Paano na yun? Kailangan nakakaranas ka ng pagsusurot ng budhi o yung pangungonsyensya pag hindi ka nakakatunod sa Diyos, kaya ka dinadala sa pagsisisi. Kaya ka nagsisisi, nangungonsyensya ka. Kasi ang kautusan ng Diyos, kung ano lang yung sinasabi niya. Nung panahon ni Eva at ni Adan, isa lang ang utos ng Diyos doon. Huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Sinuway pa. Hindi lumabas sila ng Garden of Eden, wala ang Diyos sa kanila. Pero hindi pa rin sila pinabayaan. Kasi creation sila ng Diyos. O nung panahon ni Noah, panahon ni Abraham, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Kung ano sinasabi ni Abraham, yun ang utos ng Diyos. Pag sisunod ni Abraham, banal siya. Ganon din si Noah. Kung ano sinasabi ng Diyos kay Noah, banal siya. Ibinigay lang ang kautusan ng panahon ng Israel, yung 10 Commandments kay Moses. Kaya nagkaroon ng kautusan nung establish na Israel. Pagkatapos ng kautusan ni Moses, nang tapusin na ni Kristo ang kaligtasan, kautusan na ni Kristo. Hindi ka na ibibilang na matuwid pag kautusan ni Moses pa susundin mo. Kasi ang daming ritual ang daming ordinances, hindi mo masusunod yun. Biruin mo, hindi ka pwede sumamba pag may regla ka. Utos yun. Hindi ka pwede sumamba pag pumunta ka sa patay, humipo ka ng patay. Utos yun. Kautusan yun ng sino makakasunod doon sa panahon natin ngayon. So, binura na yun. Hindi ka na magiging matuwid sa kautusan ni Moses. Kautusan na ni Kristo. Kasi bagong nilalang tayo. Pinractice ng Diyos ng pagliligtas ng kasalanan sa kanila. Nag-o-offering sila ng mga hayop, yung dugo. Sin offering. Kasi yung 10 Commandments, ang hirap din sundin nun. Isa lang ang masuway mo na lahat. Kaya ang ginawa ng Diyos para maging banal ang Israel, gagawa ng sin offering, dugo. Dugo ang ipambabayad ninyo. Pinaractice ng Diyos sa hayop muna. So, depende sa kasalanan mo. Excuse me. Kung ang kasalanan mo hindi masyadong mabigat, bato-bato lang na ibon. Pag medyo mabigat, toro o kambing. Ngayon, nung matapos yung practice na yun, sa kautusan ni Moses, kautusan na ni Kristo ibibigay. Dugo na ni Kristo, once and for all, tinapos na ng Panginoon. Jesus ang pagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Dugo na niya. Kaya tayo na banal. At nang sumampalataya tayo, ibinigay sa atin ng Diyos ang ibinigay sa Ezekiel 36:26. Basahin natin. So ito ang ginawa ng Diyos, wala tayong ginawa dito.
Ang ginawa natin, sumampalataya tayo sa Diyos. Nakita ng Diyos sa puso natin, tapat ka, tunay ka sumasampalataya, tunay ka magsasakripisyo, magpapakabanal-banal. Kaya binanal tayo para makapagpakabanal-banal. Kasi hindi pwede magpakabanal-banal ang hindi banal. Ang banal lang ang pwede magpakabanal-banal. Ang anak lang ng Diyos ang makakasunod sa Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng bagong pagkatao, anak ng Diyos. So makakasunod ka na ngayon sa Diyos. Ito ginawa ng Diyos. Basahin muna natin yung 25, yung pananampalataya. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Ano yung malinis na tubig? Salita ng Diyos. At kayo magiging malinis. Pag sumampalataya tayo nagsisi, ibabautismo tayo sa tubig. Lilinisin tayo ng bautismo ng tubig sa lahat ng kasalanan. Sa buo ninyong karamihan at sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. So, nung mabautismo tayo sa tubig, sumampalataya tayo, nalinis tayo. Nung tumayo ka, may bago ka ng pagkatao. Nalibing yung dating pagkatao na doon. Kaya yung bautismo sa tubig, paglilibing yun ng dating pagkatao. Yung pag-ahon mo, pamumuhay na sa bagong pagkatao. Susunod ka na kay Kristo sa lahat ng utos. Ngayon, para masunod mo ang utos ni Kristo, ito ginawa ng Diyos, 26. Matapos ka magsisit man ng palataya, ito ang ginawa ng Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So, isang bagong buhay. Hindi ka magkakaroon ng bagong buhay nang wala kang bagong pagkatao. So, ginawa ang bagong pagkatao sa loob mo. New creation by Jesus Christ. So, bago na ngayon ang buhay mo. Tignan mo, bago na ba ang buhay mo? Ang sinusunod mo na ba, utos ni Kristo? O yung utos ng sarili mo? O utos ng demonyo? Ngayon ba ang sinusunod mo pa, sarili mo? Sinusunod mo pa rin ba ang kasalanan ni Satanas? Yung udyok ni Satanas sa'yo? O ang Diyos na sinusunod mo? So magsuri tayo. Kasi panahon na ng pagsusuri at tunay na pananampalataya. Kalimutan natin yung lahat ng pagkukulan ng araw. Yung mga hindi natin pagsunod. Tapos na naman yun eh. So magbago tayo ng buhay ngayon. Today is the day of salvation. May awa ang Diyos. Lagi siyang may awa. Laging today is the day of salvation. Kasi yung nakaraan na yun eh. Pag-iisipin mo yung nakaraan, manghihinayang ka doon, sisisihin mo sarili mo. Kung iisipin mo naman ng future, matatakot ka naman. So ngayon ka lang mabubuhay. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ano ka ngayon? Who are you today? Anak ka ba ng Diyos ngayon? Nananampalataya ka bang bago ka nilalang? Ang sinusunod bang mo ngayon, Word of God? O sarili mo pa rin? Pinababayaan mo ba ang pagsasama-sama? O hindi mo pinababayaan? Kasama ka sa iglesia, nag-worship ka. Kasama mo si Kristo at laksa-laksa ng mga ang Espiritu Santo sumasamba-sama. O wala ka sa pagsasama-sama. So wala ka ngayon sa kabanalan. So dapat kang magsisi, tumalikod sa kasalanan. Magbago ng isip. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Yung spirit. Kasi yung spirit natin nung araw, suwail. Suwail tayo. Tinan mo yung mga bata. Suwail yung espiritu nila. Kung hindi nila alam yun, wala silang kasalanan, banal ng bata. As time goes by, lumalaki na, kung suwail ang espiritu natin, nai-influensya na tayo ng kasalanan ng sanlibutan. So that's the time ngayon na pwede kang ibautismo sa tubig. Dahil pwede ka na sumampalataya. Na ikaw makasalanan, makikilala mo na sarili mo makasalanan na dapat magsisi. So yun na yung pagkakakuling ng Diyos sa atin. Pwede ka na magsisi. Pwede ka na ibautismo sa tubig, pwede ka na mananampalataya. Pwede na ibigay sa iyo Espiritu Santo. At aalisin ko ang batong puso sa inyong katawan. Aalisin yung dating buhay o dating pagkatao. Wala na yung dating mong pagkatao, ipinako sa krus. Kasama ni Kristo. Yung dating buhay mo, wala na yun. Kaya kung hindi ka maniniwala, babalik ka sa dating buhay. So wala ka pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. So ano pananampalatayaan mo araw-araw? Na ikaw ginawang banal? Na ang bagong pagkatao na sa iyo. Mabubuhay ka sa bagong pagkatao, hindi sa luma. Pag ginagamit ni Satanas yung katawang makasalanan para kumilos ang dating pagkatao, lumaban ka. Huwag kang papayag, supilin mo yung katawan. Kasi nandiyan sa katawan ng kasalanan. Huwag kang papayag na sumuhay ka sa utusan ni Kristo. Fight a good fight of faith. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Labanan mo ang
ang mga temptation ni Satanas. Pray so that you will not fall into temptation. Pag naramdaman mo na gagamitin ni Satanas yung katawan mo, makasalanan, para gumawa ng kasalanan, mag-pray ka na kaagad. Lord, ito po, Panginoon, tinetempted ako ni Satanas. Ang pogi kasi yung lalaki, machong-macho. Parang nai-inlove ako. Naman lalaki. Lord, tulungan mo naman ako. Meron na akong girlfriend. Dapat committed na ako doon. Pero ang ganda nito Tapos kakantahin mo yun. It's so bad. Meron kanta nun It's so sad. Beginning to someone, when someone, the right one comes along. Di ba? May kanta nun? It's so sad to belong to someone when the right one comes along. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun. Kailangan commitment lang. Kaya nga, pag nag-asawa ka, committed ka lang sa asawa mo. Kasi hindi mo pwedeng dumihan yung Kaya huwag kang manliligaw ng hindi mo gusto. Ang liligawan mo, yung handa kang pakasalan mo. Handa mo siyang mahalin, kahit ano pa man. Kahit mag-isinog pa man siya. Ang pag-ibig mo sa kanya, pag-ibig ng Diyos. Love never fails. Pag nag-fail, hindi love yun. Kaya kayo mga dalaga at mga binata, pakinggan nyo itong sinasabi ng Diyos. Huwag kayong papayag na pogi. Pogi yung nagliligaw sa'yo, hindi mo naman mahal, hindi mo naman gusto. I-rejectin mo. Kasi ayaw mo sa kanya kada kagigising sa umaga, magkakasala ka. Yun namang niligawan mong babae. Kahit maganda, hindi mo naman talaga, hindi ka handang pakasalan siya. O hindi ka handang makisama sa kanya forever. I-rejectin mo. Ang pakikisamahan mo, yung handa mong pakisamahan, kahit ano pa mangyari. Kasi ang pagmamahal, hindi lang emosyon. Ang pag-ibig, hindi lang ito damdamin. It is a decision. Decision to. Namamahalin mo siya forever and ever, no matter what happen. Kaya sinasabi nga ng pare, for better or for worse, for poorer or for richer, death depart us. Yung death lang ang magdi-depart sa'yo. Di ba? Yun talaga, tama yun sinasabi ng paring yun. Mamahalin mo siya, maging sino pa man. Kasi lalabas yung tunay na kulay niyan. Kasi pag nanliligaw yan, bait niyan Naku, pag naging asawa, ubay pala na siya, si Herodes pala. Akala mo, ang bait-bait ng babae, si Jezebel pala. Paano ngayon yan? Asawa mo na. Paano mo kayo hihiwalayan yan? Mag-pray ka ngayon, Lord, sana hiwalayan ako nito. Nag-pray ka, Lord, sana hiwalayan ako, ayoko nito bakit ka nag-asawa? Ayaw mo pala. Tapos mag-pray ka, sasabihin na niya, idadamay mo pa ako sa ginawa mo. So, napaka-importante yung decision making. Kasi nung mag-decide ka maging Kristiyano, nanampalataya, forever and ever na yun. Forever and ever na yung spirit of faith na ibibigay ng Diyos sa'yo. At hindi ka na magmamaliw. Hindi na magbabago isip mo. Kaya, kung ikaw mananampalataya bilang Kristiyano, kung ikaw malamig, di sige malamig ka, ibig sabihin, huwag ka mag-Kristiyano, malamig Huwag kang sumunod. Pero pag ready ka na maging Kristiyano, dapat mainit. Nagsisilab ka, nag-aapoy ang Espiritu. Ibig sabihin, nagpapakabanal-banal ka na. Kaya may time pa para magpakabanal-banal. Kasi ang banal lang ang pwede magpakabanal-banal. Pasalamat tayo kasi ang Diyos mapagpahinuhod. Hindi agad tayo hinahatulan. Kasi kung hahatulan tayo kaagad, patay na tayo lahat. Kaya nga hindi niya hinahatulan si Satanas na mapunta na ng impyerno ngayon Kasi sasabihin ni Satanas ba't ako lang? Yung mga nilikha mo, yung mga tao, di ba nagkasalan din yan? Ba't ako lang? Dapat hatulan mo din yan. So may katuwiran si Satanas doon. Kaya ang Diyos mapagpahinuhod sa lahat. Pero si Satanas at ang mga anghel, hindi pinatawad. Angels yun, hindi naman tao yun Binibigyan lang ng protection ng Diyos ang mga taong nilikha niya. Anghel hindi. Spiritual being yan, nilikha sila para sa Diyos. Maglilingkod sila sa Diyos, lumaban. So wala na, tapos na. So inilagay ngayon yung iba sa bottomless pit. At pagdating millennium period, ilalagay muna si Satanas ng 1,000 taon sa bottomless pit para maghari si Kristo ng malaya. Kasi kung nandun si Satanas, magugulo mga tao. Meron tempter So ilalagay muna ng 1,000 taon sa bottomless pit, tsaka niya pakakawalan. O doon lalabas ulit yung mga talagang hindi sa Diyos.
Parang buhangin din sa dagat din, nasasama kayo sa kanas. Ibig sabihin talaga nandun ang nature ng tao, nandun ang rebellion. Kaya mapalad tayo. Kasi anak tayo ng Diyos. Nakita ng Diyos na ikaw ay tunay. Hindi pa nililika ang langit at lupa. Kita na ng Diyos na tunay tayo. Kaya yun ang ginawa ng Diyos. Ezekiel 36:12, hindi sa pamamagitan mo. Kaya hindi ka pwede magyabang. Kaya ka nakakasunod kasi ang Holy Spirit napapasunod ka. Kasi sumasampalataya ka. Huwag ka sumampalataya, tinan mo, hindi ka na makakasunod. So pupunta ka na sa impyerno. Kasi ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Ang sumasampalataya lang pupunta sa langit. So ikaw ang magdidesisyon niya, parang pag-iibig, parang pakikipag-asawa nga yan. Makikipag-asawa ka kay Kristo. For better, for poorer, for richer or for poorer, kay Kristo ka. Sa mamatay man o sa mabuhay, kay Kristo tayo. Hindi ka pwedeng magbago ng isip. Kaya kung ikaw ay magiging Kristiyano, hindi ka naman susunod, huwag ka na mag-Kristiyano. Forget Christianity kasi malahiming ka, isusuka ka. Hindi ka naman maliligtas eh. Sayang lang yung ikapot handog mo. Ibili mo na lang ng maibibili mo yan. Kaysa iikapot mo, hindi ka naman susunod eh. Sa akin nun eh, nag-tag sa akin, mo hindi member, hindi ko tinanggap. Kaya kung hindi kita member eh, hindi ko pwedeng tanggapin ang ikapot handog mo. Kung member kita, tatanggapin ko. So dapat maging member ka muna ng iglesia bago ka mag-ikapot handog. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Hindi ako pwedeng tumanggap ng ano man sa hentil. Hentil pa yan eh, hindi pa mananampalataya. Ba't mo hihinga ng tithes? Meron mga pastor nga, kahit mga unbeliever, pinagtatides eh. Hinihingan pa na offering. May mga sobre pa. Walang karunungan to mga pastor na to sa kalooban ng Diyos. Paano mo hihingan ng tithes at offering yan? Offering, hindi mo naman member yan. Hindi naman anak ng Diyos yan. Paano mag-iika po yan sa high priest? Eh, pwede mag-iika po lang yun si Kristo, high priest. O di mananampalataya yun. Kasi ang binibigyan mo ng tithes at offering, yung high priest, si Jesus Christ. Kami ngayon ang recipient kasi lingkod kami ng Diyos. Pag binibigyan nyo kami ng ikaputandog, ang binibigyan mo si Kristo. So ano gagawin sa iyo ng high priest? Kapag inuuna mo yung high priest, uunahin ka ng high priest. Pag hindi mo inuuna yung high priest, hindi ka rin uunahin. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Hindi mo naman inuunahin Diyos, hindi ka rin uunahin ng Diyos. Eh, inuna mo ang Diyos, uunahin ka ng Diyos. Kasi mabubuhay ka sa Word of God, salita ng Diyos ang batayan. You must be perfect, sabi sa Matthew 5:48. Kayo nga'y magpakasakdal, gaya ng inyong ama sa katingatan na sakdal. Sakdal ang ama. From eternity to eternity. Tingnan mo, saan ka nakakita? Ang Diyos nakaupo from eternity to eternity. Ang ama. Wala na ako mabasa sa Bible na tumayo ang ama sa upuan eh. Ibig sabihin, walang pwedeng umagaw ng trono ng ama. Yung trono ng ama, sa kanya lang yun. Ngayon, kailangan magkaroon ka rin ng trono. Kasi hari ka eh. Si Kristo nga may trono, kanang kamay siya ng ama eh. May trono si Kristo. Ay ngayon tayo, hari din tayo. Dapat may trono tayo. Ngayon, pinaupo na tayo doon sa langit. Ang ating espiritu lang ang pinaupo sa langit. So may trono ka na. Kasi binanal ka na. So huwag mong iwan yung trono mo. Sikapin mo makapunta ka sa langit, makaupo ka doon sa trono. At magagawa mo lang niya kung magpapatuloy ka sa kabanalan. Continue in faith. Sabi sa John 15:16. Ang responsibility mo, magpakabanal-banal. Nagawa na ng Diyos yung ano eh, binanal ka eh. So, it takes two to tango. Kailangan, ang Diyos gumawa sa'yo, gagawa ka din ng pananampalataya. At ang pananampalataya, isa lang, kay Kristo lang. Walang ibang pananampalataya. Yung sinasabi ng mga tao, irespeto mo, kanya-kanya tayo ng pananampalataya, mali. Irerespeto mo siya bilang tao, hindi sa pananampalataya. Kailangan i-correct mo siya. Hindi pwede. Hindi yan ang faith. Ang faith si Kristo lang. Sumusunod ka sa Word of God. Pag sumusunod ka, hindi may pananampalataya ka. Hindi ka sumusunod, so hindi ka sumasampalataya. Iisa lang ang pananampalataya.
No one can go to the Father except by Jesus Christ alone. Si Kristo lang ang daan patungo sa Ama. Walang iba. Ngayon, para makuha nila ang mga tao, katulad ni Muhammad, nagkunwari siya na, si Jesus Christ, prophet siya, papunta yan sa Diyos. Katulad ko, prophet ako, pupunta tayo sa Diyos. So kahit sinong prophet, pupunta naman sa Diyos yun eh. O yan ngayon ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ang tawag dyan, ecumenical church. Iisa lang naman ng Diyos eh. So, iisa lang naman ng Diyos. So, kahit na saan ka magpunta, pupunta ka sa Diyos. Maling-mali. Kita mo, nagkakaisa Katoliko, Muslim ngayon, Kristiyano sa Israel. Hinihintay nila yung Misaya. Tapos na eh. Naibako na nga sa... Umakyat na nga sa langit, nag-glorified na, hinihintay pa. O malapit na yan eh. Napakalapit na yan. Ginagawa na nga yung third temple ni Solomon sa Jerusalem. At ngayon, alam niyo ba ang matindi? Persecuted ang Israel ngayon sa buong mundo ulit. Kasi pinagbawal ng Israel yung pag-preach sa pangalan ni Jesus sa Israel. Gumawa doon ng bagong batas, hindi ka pwede mag-preach through Jesus Christ. O ang ginawa ng Diyos ngayon, ayun, natutuyo yung Jordan River. Doon ang pinanggagalingan nila ng ekonomiya sa Jordan River, natutuyo. Ngayon sa South America, yung mga Hezbollah, pinipersecute sila. Napakarami ngayon, pinipersecute na uli ang Israel. Bakit? Hanggang ngayon, Judaismo sila eh. Ang ama lang ang pinaniniwalaan nila. Ang sinusunod lang nila, yung Old Testament. Nasa kautusan pa sila ni Moses, wala pa sila kay Kristo. Paano sila makakapunta sa Diyos? Excuse me. Hindi sila pwedeng mabanal. Sa Acts 13:39, may sinasabing ganito. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. So yung mga sumasampalataya, inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Bakit? Bagong nilalang ka kaya lahat na. Bagong nilalang ka anak ka na ng Diyos. So justified ka na. Inaari kang sandal ng Diyos banal sa lahat ng bagay. Na ito hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. So hindi na yung Ten Commandments, napakaraming. Kung Ten Commandments pa susunod, may nakalagay ba doon na bautismo? Wala namang nakautos na magpabautismo kayo. Ang nandun, huwag kang sasamba sa Diyos, respect your mother and father, huwag kang papatay, do not go. So many na Ten Commandments. Wala doon yung magbautismo. Si Kristo, no? Ang sino bang magsisisi, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. So napakaraming kautosan ni Kristo ngayon na wala sa Ten Commandments. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinubo Espiritu Santo kasi napakaraming utos ni Kristo. Hindi mo masusunod yan sa pamamagitan mo. Wala sa tao magtuwid ng kanyang landas. Hindi mo kaya. Sabi sa Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. So hindi mo maitutuwid ang hakbang mo, wala kang kayanan na magpakabanal sa sarili mo. Pwede, magpakabuti ka, ayon sa kabutihan mo. Isasantabi ng Diyos ang kabaitan ng mababait, yung kabutihan ng tao. Isasantabi niya ang karunungan ng marurunong. Isa lang ang tatanggapin niyang marunong, yung karunungan niya. At sino ang karunungan ng Ama? Ng Diyos si Kristo. Ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos si Kristo. So ano yung karunungan ng Diyos? Word of God. Ang salita ng Ama ay si Kristo. At ang salita ng Ama ay buhay na walang hanggan. Kaya pag nasa iyo si Kristo, sinusunod mo salita, may buhay na walang hanggan ka. So perfect ka ngayon. Katulad ni Noah, nung panahon ni Noah, sabi sa Genesis 6:9. Lumilindula. Genesis 6:9. Ito ang mga lahi ni Noe.
Si Noe, lalaking matuwid at sakdal nung kapanahon niya. Si Noe, matuwid at sakdal nung kapanahonan niya. So, nung panahon ni Noe, wala namang 10 Commandments muna. Wala pa si Kristo, wala pa utos si Kristo. Ano utos ng Diyos kay Noe? Kung ano yung sinasabi ng Diyos kay Noe? Yun ang utos ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos. Eh, sinusunod ni Noe, kaya banal siya, sakdal. Nung panahon ng nang bago ministry si Kristo, Luke 1:6. Si Zacarias, yung tatay ni John the Baptist, kakayong asawa na. Banal yun, matuwid. Bakit? Ito sabi. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. So, wala kang kapintasan kapag sumusunod ka sa lahat ng palatuntunan ng Panginoon. So, nung panahon na yun, sinusunod ni Zacarias at nung kasama niya ang utos ng Diyos. So, ganun din ngayon tayo. Ginawa tayong banal at matuwid kapag sinusunod mo si Kristo. So, banal ka. Matuwid ka. So, makikita mo ngayon ng Diyos. Hindi lahat makakakita sa Diyos. Minsan lang nila, yung pupunta sa impyerno, minsan lang nila makikita ang Diyos. Paghahatulan sila. Pero yung life eternal, hindi na. Nasa impyerno na sila. Sagad-dagatang ako eh. Ang makakakita lang sa Diyos, yung may malinis na puso, face to face. At tulad ng mga anghel, face to face nakikita ang Diyos. So ganun din tayo, face to face natin makikita ang Diyos. Philippians 3:15. Dito sinasabi ng Diyos, banal tayo. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, so ang tawag sa atin, saints, banal. Tayo yung mga banal. Ang mga anak ng Diyos, banal yun eh. Hindi nagkakasala anak ng Diyos eh. Kasi nag-iingat sa sarili yun. Kaya ang binigay ng Diyos sa atin, yung anak ng Diyos, yung bagong pagkatao. So mabuhay ka sa bagiging bagong pagkatao by faith. Kaya pwede mo sabihin dito, sa ating mga ilan tayo sakdal. Ay mag-isip din ng gayon at kung sa anuman pagkakaiba kayo ng pag-ipapahayag naman doon sa inyo ng Diyos. Tayo mga sakdal. So paniwalaan mo, banal ka. So para ngayon, siguradong banal ka, magpapakabanal-banal ka. Magdi-decide ka ngayon na magpakabanal-banal, hindi malahiningan. Pag malahiningan ka, susuka ka ng Diyos. So rather say yes, yes. Yung yes mo, yes. Yung no mo, no. Kung ayaw mo mag-Kristyano, di no. Huwag kang magkunwari. Sinabi mo, yes. Tapos hindi naman pala totoo. Sabi ni Kristo, ba't niyo ko tinatawag na Panginoon ba? Hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. Yes, yes, hindi pala yes. Bakla pala, nasa gitna. Kasamaan lang yun, mangyayari sa iyo. Hahatulan ka. Sabi sa James 5:12. Huwag tayong malahiningan o bakla o tomboy. Ngunit higit sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipapanumpa kahit ang langit ni ang lupa. Ni ang anumang ibang sumpa. Kundi ang inyong oo ay maging oo. At ang inyong hindi ay maging hindi upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Kasi mahahatulan ka ng Diyos pag malahiningan ka. Eh kung oo talaga, gagawa ang Diyos sa iyo ng makapangyarihan gawa para makasunod ka talaga. Aalalayan ka ng Holy Spirit lagi. Ngayon kung hindi mo talaga kaya magdesisyon na magpakabanal-banal, eh di huwag ka muna mag-Kristyano. Eh kaso baka pag lamig-lamig ka, mag-iyelo ka naman. Hindi ka na mag-iinit, yun ang problema. So ano ang the best? Piliin mo ang buhay. Deuteronomy 30:19 ka dapat. Kasi araw-araw tayo pinagpapasya ng Diyos. Every day is a decision day. Kasi now is faith eh.
Today is the day of salvation. Kaya today, you will decide if you want to be saved or not. Ito sabi ng Diyos. Deuteronomy 30, 19-20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. So sa araw na ito, may witness sa iyo. Langit at lupa. Hindi magsisinungaling yun. Hindi magsisinungaling ang langit at lupa. Yun ang saksi. Yun ang witness sa iyo sa araw na ito. Aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Ano yung buhay? Si Kristo ang buhay. Ano ang kamatayan? Hindi ang kasalanan. Satanas, impyerno. Ang pagpapala at ang sumpa. So yung sumpa, yung lahat na nakasumpa, pupuntang impyerno. Yung lahat ng pinagpala, pupunta ng langit. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw yung mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. So kung may asawa ka, may mga anak ka, dama yung mga anak mo. Ililigtas ng Diyos yun. Bibigyan ng kapangyarihan maging mananampalataya sila. Kasi anak mo sila. Irirespeto ng Diyos yung anak mo. Kasi anak mo sila eh. Katulad ni Noe, bakit nakasama yung anak niya tsaka yung mga asawa? Nirirespeto ng Diyos si Noe. Eh anak yun eh. Anak si Shin, si Japhet, tsaka si Ham eh. Pati asawa, iniligtas 8. Bakit nirespeto ng Diyos si Miriam at si Aaron? Kapatid ni Moses eh. Ganun ang Diyos, may respeto sa mga isinugo. Kapag ikaw isinugo ng Diyos, yung hinihingi mo sa Diyos dahil matuwid ka, dinigin ng Diyos yun. Papahayag ang Diyos doon. Pero kailangan may gawin ka, yung 20. Na iyong ibigin ng Panginoon mo yung Diyos na sundin ang kanyang tinig. At lumakip ka sa Kanya. Be in Christ. Lumakip ka, katulad ni Enoch. He walked with God. Lumakip siya sa Diyos. Ano ba inutos kay Enoch? Hindi natin alam, hindi naman tayo si Enoch. Pero yung inutos ng Diyos kay Enoch, sinunod ni Enoch, kaya nga siya ni-rapture eh. Ano yung inutos kay Noah? Hindi natin alam, hindi tayo si Noah. Pero sinunod ni Noah, kaya sa banal at sakdal. O ganun. Ngayon, ano inuutos ni Kristo sa atin ngayon? Huwag mo susuwayin. Kung sakaling nakasuway ka, eh, magsisi ka kaagad. Bumalik ka kaagad sa pananampalataya. Humingi ka ng tawad, magdesisyon ka na hindi mo na uulitin yun. Makikita ng Diyos kung tunay pagsisisi mo, pag tatawanan ka, lilinisin ka pa sa lahat ng kasalanan mo. Lumakip sa Kanya, sapagkat siya ang iyong buhay. Kasi ang buhay na natin ang Diyos. Karugtong ng buhay natin ang Diyos. Kasi ang Diyos, siya yung Ama ng mga Espiritu. Binigyan na tayo ng renewed spirit sa ating kaluluwa, kaya bago ng nilalang eh. So part na tayo ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos. Galing na tayo sa Diyos. Katulad ni Kristo, inianak ng Ama si Kristo eh. Sabi ng Ama, siya ang aking anak ngayon. Ipinanganak ko siya ngayon. Siya ang aking kinalulugdang anak. Kung plano ng Diyos mag-multiply, inanak naman niya tayo. Lahat ng tunay na sumasampalataya, inianak ng Ama. Kaya siya ang Ama ng mga Espiritu. We are born from above. Kaya ang citizenship natin sa langit, ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, hindi dito sa lupa. Kasi kung dito nakasulat, susunugin ito, masusunog lang yun. At pagdating sa langit, yung ating mga pangalan doon, papalitan ng bagong pangalan. Pag mag-ahari na ang Ama, in all authority, papalitan din ang pangalan ni Jesus. Papalitan ang pangalan natin lahat, bibigyan tayo ng batong puti. Yung sa tatanggap ng batong puti, yun nakakaalam kung ano pangalan mo. Kung hindi ka naman sakim, papakita mo sa kapatid mo yung pangalan mo. Wala na sakim dun eh. Kasi ikaw lang makakita ng pangalan mo eh. Pwede mo sabihin, teka, bayad ka. Bayaran mo para makita mo pangalan mo, bayad ka. Wala nang ganun dun eh, puro tayo banal dun. So pagkakaalaman kung ano-ano pangalan natin. At ang tingin ko ito'y idea ko lang ang pangalan natin doon, mga pangalan ng Diyos. Kasi magiging Diyos tayo eh. So ang pangalan mo, pangalan ng Diyos. Hindi mababago yung pangalan ng Ama. Yun ang forever na pangalan ng Ama eh. Siya ang Ama. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Walang variableness, walang pagbabago ang Ama. Kaya ang Ama, ang pangalan ng Ama, Ama, at mananatiling Ama from eternity to eternity. Hindi katulad ni Jesus Christ. Nagbago pa nga siya yung dating salita, naging laman niya dito sa lupa para masunod ang kalooban ng Ama. Nung matapos na ang kalooban ng Ama sa Kanya, ginglorify si Kristo. Isinubuhay ng Espiritu Santo
Santo sa atin. So malapit na magtapos ang Espiritu Santo, ang ministry. Sabi sa 2 Thessalonians 2. Ngayon, huwag kayo magpapaniwala sa internet. Kasi sa internet, nandiyan ang lahat ng false teachers, false doctrines, false teachings about Christ. Maliligaw kayo dyan kapag wala kayong Espiritu Santo. Pero pag may Espiritu Santo pa, alam mo na kaagad, hindi totoo yun. Hindi mo na babasahin, hindi mo na panonood. Hindi inspired of God yung mga yun. Ito sabi sa 2 Thessalonians 2:3 to 9. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban na dumating mula ang pagtaliwakas. Mayroong falling away. At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So wala pang nakakaalam kung sino Antichrist. Wala pa, hindi pa dumarating. Paano mo malalaman? Halimbawa, mayroong kang tito sa probinsya. Hindi mo alam ang mukha. Paano mo malalaman ang mukha? Maliban kumatok yung buksan doon, makita mo mukha, o yun ang mukha ng tito mo. O ganun yun ang Antichrist. Malibang lumabas yung Antichrist at magpakilala siya, tsaka mo na malalaman. Ngayon kung interesado ka sa Antichrist, magpaiwan ka. Kita mo mukha ng Antichrist. Huwag kang interesado sa Antichrist kasi ang daming interesado din eh. Ang 666 daw, ganito, chips. Ang 666 daw, ganito. Paano magiging chips? Eh, ano nga yun? Tao yun. Tao yung Antichrist. Ano? Chips na yan. Chismis. Wala sa Bible yan. Pwede siyang gumawa ng chip pag lumantad na siya. Kasi ang mga computer na yan, may mga GPS. Kaya nga pag malikot ang anak mo, lagyan mo ng GPS para miski malayo, mananavigate mo kung saan nandun yung anak mo. Pag magulong ang gulo-gulo sa mall, di pag nawala, mag-trace mo pa rin, may GPS. O ganun na yun. Eh noon pa may GPS na, Facebook, Google, Yahoo, Gmail, lahat yan, puro, ano yan eh, puro mga ano yan eh, alam na ng, hahawa ka ng Antichrist lahat yan. Kaya ngayon, high-tech na lahat eh. O tsaka lang pwedeng gumawa ang Antichrist ng mga sinasabing chip. Pero tatatakan ka niya muna ng kanyang pangalan, ng 666. Tsaka kanya lalagyan ng chips. Para na sa ganun, na-monitor ka kung saan ka nandun. Kung gagawa ka ng kalokohan, pwedeng yung chips na yun, pwedeng kumatay na sa iyo, pwedeng lagyan ng bomba yun. Nasabong na lang yun. Eh, nasa noo eh. Di ba nakakapanood kayo nun? Yung mga preso, meron nakalagay sa leeg na collar. Kapag nalalayo eh, sasabog yun. O yung chips, pwede rin nilang gawin yan eh. Lagyan ka ng chips sa kamay, tsaka sa noo. Pag hindi ka susunod sa kanya, pasabugin yung chips sa noo mo, di patay ka. O, kaya nilang gawin yan eh. Lalo ngayon, lumalabas na yung mga AI. Hindi natin alam yan. Baka pagdating ng Antichrist, puro mga robot na yung kanyang paggagamitin. Hindi natin alam yan eh. Ngayon, kung gusto mo malaman, magpaiwan ka. Kung interesado ka dyan, interesado tayo sa kaligtasan ng kaluluwa natin. So, para maging ligtas tayo, mabuhay ka lagi sa bagong pagkatao, sa bagong buhay mga kapatid. Amen.